Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Leo, saan ba tayo pupunta? Kanina pa tayo naglalakad dito sa manggahan Tanong naman niya sa asawa. Bumisita sila sa hasyenda ni Leo kasama ang mga anak nila. Sina Ian at ang kambal na sina Luna at Lino ay nasa Amerika. Kinailangang umuwi ni Ian sa US, kaya isinama na rin nito ang dalawang bata. Sayang nga lang at wala ngayon sina Luna at Lino sa hasyenda. Kaya ngayon walang kalaro sina Dexter at Daniel. Masaya siya kapag nakikita ang apat sa tuwing maglalaro ang mga ito. Tunay na mababait ang dalawa at talagang inaalagaan nito sina Dexter at Daniel na parang tunay na kapatid. And hopefully someday, magkikita pa rin ang apat. Plano kasi ni Ian na ipasok sa Secret Red Lions ang dalawa. They will be trained as assassin habang nag-aaral pa ang mga ito. Just keep walking, my love. Huwag kang maiinip, malapit na tayo. Ani naman ni Leo na nakaalalay sa kanya. Magkahawak kamay sila ni Leo habang naglalakad. Sa laki ng manggahan ni Leo ay halos mapudpud na ang kanyang mga sapatos. Hindi nila nadala ang kabayo ni Leo dahil under medication ito, kaya alay lakad silang dalawa ngayon. Malapit na talaga tayo, love. Inakbayan siya nito at tumigil sila sa paglalakad. Nang pinisil ni Leo ang kamay niya at masuyo siya nitong tinitigan. Love, I have a surprise to you. Noong una kong kita sa asyendang ito, inilaan ko na ito kaagad sa regalong to. That was 5 years ago. I was unsure then. Pero ito ang nais gawin ng puso ko, so I followed it. I built this with hard work. Puhunan nito na ang pagmamahal ko sa iyo at sa mga anak natin. Ito ang nagbigay ng pag-asa sa akin. As I see, it's almost done. Mas nagiging motivated ako. Isabel, para sa inyo ito. Mahabang sambit ni Leo sa kanya. Hinila siya nito sa gitna ng manggahan at sa likod ng mga mayayabong na sanga ng mga manggang iyon ay lumantad sa harapan niya ang isang napakalaki at napakagarang white mansion. Hindi ito makikita kung hindi ka talaga maglalakad patungo sa looban. Napao ang kanyang bibig. Words are not enough to describe how beautiful the mansion is. Napayakap na lamang siya kay Leo. I hope you like it, love. Wika ng asawa habang nakaakap rin sa kanya. Halika, pumasok tayo sa loob. Anyaya nito sa kanya. Isabel and Leo Mansion. Basa niya sa malaking karatulang nakapaskil sa harapan mismo na mansion. Inakay siya ni Leo papasok sa loob. Parang palasyo ang loob nito at sa pader ay nakita niya ang malaking frame ng kanilang larawan. Marami pang ibang larawan ang nasa pader. Pero that one really caught her attention. Okay lang ba ang larawan na yan? Yan ang pinakamalaki sa lahat? Tanong naman ito sa kanya. Sobrang laki naman ata ng frame na yan, Leo, in the picture itself. Sagot naman niya rito. I want it big. Kasi minsan ko nang minaliit yan. Minsan ko nang binaliwala ang araw na yan. Muntik ko nang kalimutan ang araw na yan at muntik na rin akong magsisi habang buhay. Anito habang nakatitig sa kanya. Nakikita niya sa mga mata ni Leo ang buong sinseridad. At ibang Leo ang nasa harapan niya ngayon. Thank you, Leo. Sobrang ganda naman siya na ito. Sana kahit isang buwan ay titira tayo rito. Pero alam ko namang busy ka sa ngayon sa trabaho mo. Tinitigan niya ang paligid at kumpleto na ang lahat ng mga gamit. Pati na rin ang mga magagandang palamuti sa loob ay talagang nakaayos na. Tao na lamang ang kulang sa mansion. Of course, love. Kapag vacation ng mga bata dito tayo titira. Tinulungan ako ni Karen sa interior design. Sana nagustuhan mo. Anito sa kanya. Siyempre naman, ito na ata ang pinakamagandang regalong natanggap ko sa buong buhay ko.
Sambit naman niya sa asawa. Leo, inubos mo talaga ang kita mo sa asyenda para mapagawa mo ito? Hindi pa rin makapaniwalang tanong niya rito. Naglakad siya malapit sa isang mesa na may 2 lamang upuan. Umupo siya at hinilot ang kanyang mga paa. Yes, lahat ng kita ko, love. Ewan ko ba, ang pakiramdam ko noon ay hindi ko kailangan ng pera. Parang walang value ang pera sa akin noon. Kasi wala ka sa buhay ko. Nasanay ako sa buhay mahirap at pwede rin naman palang maging kontento. Sambit naman ni Leo sa kanya. Nakita niyang may papalapit na may katabaan at medyo may edad na babae sa kanila. Senyorito, ito na po ang meriendang pinagawa ninyo. Sambit ng isa sa mga tauhan ni Leo na si Aling Melinda. May nakasunod ring babae sa likuran nito na may dalang tray ng juice. Hello po senyorito, senyorita. Bati naman ni Mercy sa kanilang dalawa. Ngumiti naman siya sa babae. Umalis naman kaagad ang dalawa pagkatapos ilapag ang merienda. Bigla siya natakam na makita ang inihain ng mga tauhan ni Leo. May suman, biko at saging na maruya. Paborito niya ang mga native foods, lalo na yung pamprobinsyang merienda na katulad nito. Mukhang ang sarap nito, love. Hindi pa man nahahawakan ni Leo ang suman, ay pinalo na niya kaagad ang kamay nito. Napakunot noon naman ang kanyang asawa sa ginawa niya. Please, don't touch that. Humingi ka na lang ng iba. Akin na lamang ang mga ito. Ako ang kakain. Okay? Wika niya sa asawa. Mabilis naman siyang kumuha ng suman at binalatan ito. Paborito nga talaga niya ang suman na gawa sa saging iyon. 5 piraso iyon at wala pa atang 3 minuto ay naubos na niya ang lahat ng meriendang inilapag ng mga tauhan ni Leo sa kanya. Sobrang sarap talaga kapag native ang merienda. Malakas niyang hiyaw at napatigil siya na makita si Leo na napakatahimik lamang habang tinititigan siya. Ni hindi nga ito tumayo at humingi ng extra merienda sa mga tauhan nito. Nanatiling nakatitig lamang ito sa kanya. Leo, love, kanina mo pa ako tinititigan dyan na. Tumayo ka na humingi ng merienda sa kitchen. Utos naman niya rito. Umiling naman ito. Nabusog na ako habang nakatingin sa'yo kanina kung paano ka kumain. Parang sinapian ka ng masamang espiritu. Gutom na gutom ka. Natatawang sambit naman ito sa kanya. Sinabi ko naman sa'yo hindi ba? Tingnan mo, pinagtatawanan mo lang ako. Sige, may araw ka rin sa akin. Inis niyang bunghalit naman sa asawa. No, ang totoo, natutuwa ako. Gustong gusto ko nga yun. Masyado kang maganang kumain. Naninibago lang ata ako. Makahulog ang sambit naman ni Leo sa kanya. Tinawagan nito ang babaeng si Mercy na makitang dumaan ito. Mercy, magdala ka pa nga ng suman rito. Utos naman ni Leo sa babae. Naku boss, senyorito, ubos na po. Pinadala rin po sa mga anak ninyo ang sobra kanina. Sagot naman ng babae. Okay. Gumawa kayo ulit bukas ha. Sige po senyorita. Tika po, may bilo-bilo po ako sa kubo. Baka gusto niyo po. Tanong naman ni Mercy kay Leo. Naku huwag na, allergic ako sa bilo-bilo. Sagot naman ni Leo. Tumango lamang si Mercy at nagpaalam na sa kanila. There's something about her. Wika niya rito na pinigilan siya ni Leo. Don't mind her. Ganyan na talaga si Mercy even before. By the way, mamaya doon na raw muna tayo sa mansyon ng kuya mo. Doon tayo matutulog. Request ni daddy mo. Wika nito na ang tinutukoy ay ang papa niya. Oo, sinabi sa akin ni kuya yan. What if let's have a tour of our master's bedroom? Tumayo si Leo at inilahad ang kanang palad nito sa kanya. Hayan ka na naman Leo. Straight 1 month mo na akong kinakabayo ha. Hanggang dito ba naman? Reklamo niya sa asawa. Simula nang bumalik siya, ay hindi na nga siya nito tinitigilan. Gabi-gabi silang puyat. Parang bagong kasal lamang sila ni Leo. Love, let's try kung totoong matibay ang kamang ibinenta ni Sarah sa akin. Kung hindi iibabalik ko. Katwira naman ito. Napangiti siya sabay hampas sa balikat ng asawa. Hoy tumigil ka nga Leo ha. Banta niya sa asawang alam niya kung ano na naman ang nasa isip nito. You promise me that
Araw-araw mong papatunayan sa akin na mahal mo ako. Pero hindi sa parang ito, Leo. Lalaspagin mo ata ako. Hiyaw niya sa asawa na napakainit ng kamay nang pinisil at hinimas nito ang isang binti niya. Wait! Bigla siyang tumayo at mabilis na tumakbo patungo sa kusina. Sunod-sunod siyang sumuka roon. Napakalaki ng mga butil ng pawis sa noon niya. Ang pait ng panlasa niya ngayon. Lahat na yata ng kinain niya ay nailabas na niya. Kahit na wala namang laman ang sikmura niya, ay sige pa rin siya sa pagsuka ng laway. Love, are you okay? What's wrong? Baka ang mga foods na kinain mo. Nag-aalalang tanong ni Leo sa kanya. Dinukot nito ang cellphone sa bulsa at tinawagan ang Kuya Aaron niya. Bro, pakipadala naman dito si Doc. Nagsusuka si Isabel. Baka pwede niyang tingnan na muna. Dinig niyang sambit ni Leo sa sipi nito. Tila ba nagutom na naman siya ulit pagkatapos niyang isuka ang lahat ng kinain niya. Love, gutom na naman ako. I want native chicken. Yung may soup yung tulad ng luto mo. Wika niya sa asawa. Bigla na lamang pumasok sa isip niya ang luto nito dati. At sa isip pa lamang niya ay natatakam na siya. Nagulat sila nang sinalubong sila ng kambal nang buksan nila ang pintuan ng kanilang kwarto. Daddy, bad ka talaga. Sigaw ni Dexter at Daniel sa ama nito. Pinagsusuntok ng dalawa si Leo. Mga anak, why? Anong ginawa ni Daddy? Huwag kayo maingay, baka marinig kayo ng Tito Aaron ninyo. Natatarantang sambit ni Leo nang marinig ang sinabi ng mga bata. We heard Mommy saying that, have mercy. Masakit. Are you hitting Mommy? Inosenteng tanong ni Dexter na nakakunot ang noo habang nakatingin sa ama. Ha? No, of course not. Mga anak, kinagat ng lamok ang likod ng mami ninyo. Pinakamot niya sa daddy. Napalakas ang kamot ko, kaya hayon na pasigaw si mami. Mga anak, hindi ba mami? Bumaling naman si Leo sa kanya at kinindatan siya. Oo mga anak. Nagsasabi ng totoo ang daddy ninyo. Sagot niya na pinipigilan lamang ang pagtawa. Okay, sorry daddy. Akala ko pareho kayo ni Tito Pogi na narinig namin ni Ate Zia. Ate Zia screaming yesterday inside this room. Sambit naman ni Daniel. Si Aaron ang tinutukoy ng dalawa. Nagkatingin na naman sila ni Leo. Mga kids, pumunta muna kayo dito. Mamaya sasamahan niyo ako ha. Bibili si Tito Pogi ng maraming toys para sa mga palangga ko. Bigla namang sumulpot si Aaron at kinawayan nito ang dalawa. Mabilis namang tumakbo ang kambal patungo kay Aaron. Sinong babae kaya ang tinutukoy ng mga bata? Papa, mabilis ang lumapit sa ama at nagbano rito. Nang magising ang daddy niya, ay patuloy na rin ito sa pag-recover at ngayon nga ay bumalik na ang dating lakas nito. Bawal nga lang ang mapagod ng sobra. Nagmano sila ni Leo sa daddy niya na kagagising pa lamang. Si Aaron ay dinala ang mga anak niya sa dining hall upang mag-almusal na. By the way, Aaron, naihatid mo na ba kahapon ang apo ni Manang Telet? Tanong naman ng papa nito. Nakita niyang malapot na pinagpawisan ang kuya niya nang marinig ang tanong ng daddy niya. Sinong apo ni Manang Telet, Dad? Tanong niya. Si Manang Telet ay ang matagal nang naninilbihan sa daddy niya. Si Zia, nagbabakasyon ang batang yun dito sa hacienda. Pero kahapon ay umuwi na ang batang yun. May pasok pa raw ito. Nagkukuleho iyon sa bayan. Long weekend, kaya dito sa lola niya muna tumigil. Sagot naman ng daddy niya. Yes, Mommy, si Ate Zia. She played with us yesterday after playing with Tito. Hindi na ituloy ni Dexter ang sasabihin nito dahil bigla na lang isinubo ni Aaron ang pansit sa bibig ng bata. Tumigil naman si Dexter sa pagsasalita. Wow! Kulihiyala pala siya, Dad. Batang-bata pa no, kuya? Makahulugan niyang sambit habang nakatingin sa kuya niya. Oo anak, kaka-18 pa lamang ng batang yon. Ang daddy niya ang sumagot. Muntik nang mabilaukan ang kuya niya sa sinabi ng daddy niya. I'm full already. Sige kids, after this maligo at magbihis na kayo ha. Pupunta tayo sa bayan mamaya. Sambit naman ni Aaron sa mga pamangkin. Nagkatingin na lamang silang mag-asawa.
Kung nasa loob ito ng kwarto kahapon ng kuya niya, sigurado siyang nabinyagan na ito ni Aaron. Napailing na lamang siya. Napakabata pa ng apo ni Aling Telet. Pagkatapos nila maligo at magbihis ay bumalik na ulit sila sa asyenda ni Leo. Isinama na nila ang mga anak nila sa mansyon na regalo nito sa kanila. Napakasaya ng kambal na makita ang mga kwarto ng mga ito na punong-puno ng mga laruan. Love, mamaya pala ay pupunta si Dad rito. Sambit sa kanya ni Leo. Tumawag sila sa akin at ako na raw ang mamamahala sa company namin sa abroad. So ibig sabihin, kailangan na nating tumira sa ibang bansa, love. But it doesn't mean na hindi na tayo babalik rito. Eh no gusto mong malapit ka lang palagi sa daddy mo. Bibisita tayo rito. Every 3 months, love. Panimula ni Leo sa kanya. Natigilan naman siya. Ine-expect na niya ito that after Leo's celebration as a CEO, ay ililipat na talaga ito sa abroad. Ang company namin abroad ang mamanahin ko, love. Ang sa Cebu at Manila ay sa bunso namin. While Karen ay ang mga clothing lines namin dito sa Pilipinas. Patuloy nitong sabi sa kanya. Love, susuportahan kita dahil mahal kita. Kung nasan ka, syempre andoon din kami ng mga anak mo. Pero please, don't you ever break your promise. Palagi nating bibisitahin sina daddy at ang mga kapatid ko. Alam mo naman sila na lamang ang natitirang pamilya ko. Alam mo rin kung gaano ko sila kamahal. Mahina niyang sambit sa asawa. And of course, pagbibigyan niya si Leo. Alam niyang ito ang ultimate right hand ng papael niya. Thank you, love. Pangako ko sa'yo, I will never break my promises to you. Alam mo naman kung gaano kita kamahal at ang laki rin ng takot ko na mawala ka ulit sa buhay ko. Kaya kung ano ang gusto mo, masusunod palagi. Nakangiting wika nito habang hinahawakan at hinahalikan ang magkabila niyang kamay. Nakaupo sila ngayon sa veranda ng malaking mansyon na napapalibutan ng mga nakahilirang puno ng mangga. Nakakamangha rin talaga kung paano itinanim ang mga manggang iyon. Senyorito, senyorita, bumaling sila sa pinagmula ng boses. Si Mercy iyon. Malapad ang ngiti nito habang nakatingin sa kanilang mag-asawa. Maraming salamat po sa inyong mag-asawa. Sinabi sa akin ni Manang kanina na pag-aaralin niyo raw po ako sa kolehiyo. Isa raw po ang pangalan ko na nakalista bilang scholar ng hasyenda. Maraming salamat po talaga at maraming mga bata ang mabibigyan ng pagkakataon na makapag-aral. Masayang wika nito sa kanila. At saka humihingi po ako ng tawad, senyorito, sa aking inaasal noon. Senyorita, patawarin niyo po ako. Sambit nito na punong-puno ng sinseridad. Tumango lamang sila ni Leo sa babae. Mabait naman ito noong una lamang ito, tila tinatadtad ng kati sa katawan. Pero ngayon ay dalagang Pilipina na ito kung umasta. Basta mag-aral ka, Mercy. Alam mo, kapag may trabaho ka na at isa ka ng tunay na professional, marami kang makikilalang mga lalaki na mag-aali ng pag-ibig para sa'yo. For now, magsikap ka muna sa buhay mo, okay? Baka makahanap ka pa ng mas gwapo at mas mayaman pa kaysa sa senyoreto Leo mo. Nakangiti niyang sambit sa dalawa. Si Leo naman ay kinurot siya sa tagiliran. Opo, senyorita. Mag-aaral po ako ng mabuti. Patawarin niyo po talaga ako at pasensya na po, ha. Nakayukong sambit ni Mercy sa kanila. Sana po huwag niyo po akong palalayasin dito sa asyenda. Kapag mapait ka naman at masipag, hindi ka namin palalayasin, Mercy. Just keep your promise, okay? Study first. Sabad nilang wika ni Leo. Opo, senyorito. Makakaasa po talaga kayo. Hindi pa naman siguro huli para sa akin ang lahat, lalo na po sa pag-aaral, hindi ba? Oo, hindi pa. Habang buhay pa tayo hindi dapat nawawalan ng pag-asa. At saka maaring mahirap ka ngayon pero kapag masipag ka at naging determinado ka sa buhay mo, magiging successful ka balang araw. Dagdag pa ni Leo rito. Teka nga, Mercy, palagi mo kaming inaalok ng bilo-bilo mo. Meron pa ba? Nagluto ka ba ngayon? Parang gusto kong tikman. Tanong naman niya sa dalaga. Meron po, senyorita. Kaya lang po ibinebenta ko na.
Hindi niyo naman po kinukuha kapag inaalo ko kayo, kaya ibinenta ko na lang. Sagot naman ni Mercy sa kanila. Sige, bigyan mo kami ng 4 na baso. Uwi ka naman niya. Naku, nagbibiro lang po ako, senyorita. Teka lang po ha. Babalik lang po ako at dadalhin ko na rito ang kaldero ko. Nagmamadaling sambit ni Mercy habang lakad takbo itong bumalik muli sa kubo nito. Alam mo, napakabait mo, love. Ang laking tulong ng scholarship foundation na iyon para sa anak ng mga trabahante rito sa hacienda. Ang swerte ko talaga sa asawa ko. All-in package ka na talaga. Maganda, sexy, matulungin at astig. Hinalikan siya ni Leo sa noo habang pinupuri siya nito. The billions they get from the last mission. Sobra-sobra na iyon para sa pamilya niya at para sa magiging pamilya pa ng mga anak niya balang araw. Kaya naisipan niyang bigyan ng mga scholarship ang mga batang nag-aaral. Hindi lamang sa mga anak ng trabahante ni Leo, kundi pati na rin sa mga trabahante ng hacienda ng kuya niya. Bumili na rin siya ng maraming properties dito sa Pilipinas, pati na rin abroad at pinangalan iyon sa mga anak niya. Bumili na rin siya ng lote sa harapan mismo ng hacienda ni Leo na konektado lang naman sa lupain ng kuya niya. Magpapatayo siya ng hospital para sa mga mahihirap. She wanted to help poor people. Ika nga kapag tumulong ka, ay doble ang balik sa iyo ng grasya. Masaya siya sa ginagawa niya. Basta't inspired lamang siya dahil suportado siya ng asawa niya. Pagkalipas rin ng 3 araw ay bumalik na sila sa Manila. Maraming trabaho si Leo na kailangang tapusin, lalo na ngayong lilipat na ito sa ibang bansa. At syempre kasama sila. Nasa mansyon siya ngayon kasama ang kambal. Tinitingnan niya ang mga ito habang naglalaro. She looked back after all the struggles and success that she faced. Lahat na napagdaanan niya ay may magandang kapalit. A beautiful family. Wala siyang pinagsisihan sa naging desisyon niya sa buhay. Lalo na ang pagpapatawad at muling pagtanggap niya kay Leo sa buhay nila ng mga anak niya. Everybody deserves a second chance. Ang makita ang saya sa mukha ng kanyang mga anak, lalo na kapag magkasama silang 4, ay patunay na tama lamang ang ginawa niya. Huwag lamang uulitin iyon ni Leo. Dahil sa pangalawang pagkakataon ay hindi na niya kaya pang ibigay ang kapatawaran kung sakali man. One chance is enough. Dahil kung paulit-ulit iyong gagawin ni Leo, at kung paulit-ulit lamang siya nitong sasaktan, at patatawarin naman niya ito, ay hindi na maganda at healthy para sa kanila. Nangako ito sa kanya at nakikita niya ang takot sa mga mata nito. Takot ang asawa niya na mawala silang muli sa buhay nito. Kaya sinisigurado palagi ni Leo na may oras ito para sa kanila. Every weekends is a family day for them. And no meetings and no clients could ever break that rule except kung may emergency nga lang. She witnessed how he changed. From his old self to more mature man today. A more responsible, loving husband and a father. She saw a lot of him so much. Sa likod ng mga pangyayaring iyon ay hindi niya lubos akalain na magiging napaka mapagmahal na ama ni Leo sa kanilang mga anak.